Isang malaking kawalan umano sa Pilipinas ang pagkatalo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang ninyo kay Pastor? Ayon sa kanyang tagasunod, nawawala na daw ng tagagabay ang Senado dahil hindi ninyo binoto ang may-ari sa buong mundo. Ayaw ninyo kay Pastor? You did not give our country, the Philippines, the chance to have a good leader. Hindi kami bangag! Yun ang masasabi ko sa inyo. Ayaw ninyo? Walang mawawala kay Pastor. Babalik at babalik sa amin. Hindi, wow. At ami pang palalaguin. Kingdom. Tok, 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 tok. May paris at soft drink na sana sa Kongreso naging bato pa. Matapos hindi nakapasok ang Vindo Party List ni Diwata kung saan-saan napadpad at kung ano-anong paandar ang ginawa. Sa umpisa labis ang kanyang pagkadismaya, ngunit kinalaunan, ang pagkatalo ay natanggap naman ni Diwata. Talo ka, Diwata. Ano naman ngayon? Talo? Talaga, hindi naman lahat panalo. May talo. Ibig sabihin, hindi para sa amin yung pagkatalo. Mayroon para sa amin. Ganun lang yun. Relax lang, chill lang. Pero ganun pa man, maraming salamat pa rin sa mga sumuporta. Ganun talaga ang laban. Hindi lahat pinapalad na panalo. Mayroon talagang natatalo, may nananalo. So to the point na hindi kami nanalo, so tanggap namin yun, di ba? Pero ganun pa man, maraming salamat. Bigo ding makapasok si Kuya Will sa Senado. Natatandaan sa kampanya panay ang balik sa mga tanong niya. Ikaw nga sumagot sa tanong. May banat din siya sa mga taong ayaw bumuto ng mga artista. Kung kailan ninais nilang tumulong, ayaw pa tanggapin ng masa. Kanya, hinahanap artista. Pag nanonood kayo ng sine yan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin magservisyo, ayaw nyo? Huwag kayo iiyak. That's a nonsense. I can't believe this, okay? Ay, nako. That's a nonsense, everyone. A few moments later. Okay, may pasurvey tayo dyan, no? Pwede niyong i-click, yes or no lang yan. Sabi ng tagasunod ni Pastor Apollo Kibuloy, ay malaki daw kawalan ang kaniyang pagkatalo sa Senado. Isang malaking kawalan umano sa Pilipinas ang pagkatalo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang ninyo kay Pastor? Maniniwala ba kayo na malaking kawalan ang pagkatalo ni Pastor Apollo Kibuloy? Nauna sa Senate investigation, sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na meron siya mga miyembro na mahigit sa 7 milyon. Abay, bakit mahigit 5 milyon ang nakuha niya? Tatalakayin natin ito at yung mga iba ding mga politiko na iba't ibang paandar sa kampanya. Hello po, kapatid na Arnel Molieno. Hello po, maraming salamat sa suporta sa CFD. Mapagpalang hapon na Wendell sa lahat ng mga CFD .4.c. Factbusters PH. O, kita-kita tayo ha. Huwag niyong kalimutan din na mag-subscribe sa Factbusters Factbusters PH mga kapatid. Malaking kawalan yan, bro. Malaking kawalan sa kaniyang pwedeng maluwakang solicitation. No? So, yan. May question tayo dyan, yes or no, na nangunguna dito ang no. Pero may 12% na yes. No? Na naniniwala talaga silang malaking kawalan ang kay Pastor Kibuloy. Pero tatalakayin natin ito dahil totoo kaya na umabot sa 7 million mahigit ang miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy? Kung totoong umabot sa 7 million, iba't
mahigit 5 million lang ang boto niya. Ibig ba sabihin, merong mahigit 2 milyong di naniniwala sa ipinakitang effort ni Pastor Apollo Kibuloy. Tatalakayin natin ito mga kapatid sa ating live streaming. Samahan ninyo po. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome. Ito ang inyong lingkod, Brad Windel Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. Kung maalala ninyo, talagang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na ang pagtakbo niya sa Senado ay utos mismo ng kanyang ama. Utos daw ng kanyang ama na siya ay tatakbo sa pagka-senador dahil may plano siya sa bansang Pilipinas. Ngayon, anong nangyari ngayon? Kay Pastor Apollo Kibuloy, utos ba din ng kaniyang ama na matalo siya? Okay. Welcome muna natin ang mga nagkukomento ngayon. May nag-comment kasi dito na Factbusters PH, hello. Kay Kabornok, huwag niyong kalimutang mag-subscribe ha. I-message ninyo din si Titus Neri sa Sinakaban. Si Mitoy, hello. Maria Apari, anong naambag ni Kebs bro? Tim Gabriel, si Ramiro, Gia, malaking kawalan sa kaniya bro Windel at sa bansa natin. Sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay, ilagay ninyo ang area ninyo. Maria Dulce Lapis, Adjung Apalis, Bro Windel, watching from Bohol. Carlo A, good afternoon, Bro Windel, malaking kawalan sa kanyang bulsa. May malaki ding gasto si Pastor Apollo Kibuloy. Yung pangangampa niya, yung mga posters niya, malaking gasto din yan. Yung request sa korte na payagan siyang magsagawa ng kaniyang kampanya, kahit sa video. Maria Apale, kulto naman, yan, ng DDS. Carlo A, si Glenn Hinalok, pa-shout out naman, Sir Windel, diri sa Kugtong kang Dihay Bohol. Hello, sa Kugtong, nakapunta ako dyan sa Kugtong during the time of Father Aster Felicilda, Chief Exorcist, nasa anniversaryo pala ngayon, sacerdotal anniversary ni Father Reynaldo, isa sa mga exorcist sa Diocese of Talibon. Hello, Father. Si kapatid na Arne Akamasag, kapatid na Ryan Basanti sa Tarlac. Like muna tayo, sabi ni Maria Apari. Nga pala, nakalimutan ko, nakalimutan ko tuloy. Na huwag niyong kalimutan para sa mga taga-subaybay, bilang suporta sa ating channel, na i-like ninyo ang video ito. At sa mga bago pa lang, mag-subscribe at huwag din kalimutang pindutin ang bell button para updated, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga taga-subaybay? Welcome po sa ating si Neri, Titus Neri, hello Bro Windel. Si Gina Garcia Gapadis,
watching you now from the city of Negros Oriental. Si John Rafael Alex, watching from Cagayan Valley po. At sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay. No? Si Dionito Lihay-Lihay, hindi kawalan si Kebs sa bansa, kundi kawalan sa bulsa niya. So, una mga kapatid, kung maalala ninyo, no, sinabi talaga ni Pastor Apollo Kibuloy na ang pagtakbo niya sa pagkasenador ay utos daw ng kanyang ama. So, ang tanong, yung pagkatalo niya sa Senado sa eleksyon, utos ba yan ng ama na pinaniwalaan niyang ama? Sino kaya ang amang tinutukoy niya? Balikan muna natin yung isa sa mga taga-suporta niya at yung mga paandar sa iba't ibang mga politiko na hindi talaga umandar sa kampanya. Sisilipin natin mga kapatid. Bago yung ibalik natin, ano ba yung laman sa kampanya ni Pastor Apollo Kibuloy? Ito ang sabi ng kaniyang kaanib na malaking kawalan talaga umano. Isang malaking kawalan umano sa Pilipinas ang pagkatalo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayaw ninyo kay pastor? Ayon sa kanyang tagasunod, nawawala na daw ng tagagabay ang Senado dahil hindi ninyo binoto ang may-ari sa buong mundo. Ayaw ninyo kay pastor? You did not give our country, the Philippines, the chance to have a good leader. Hindi kami bangag! Yun ang masasabi ko sa inyo. Ayaw ninyo? Walang mawawala kay pastor. Babalik at babalik sa amin. Hindi, wow. At ami pang palalaguin. Kingdom. Tok, 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 tok. May paris at soft drink na sana sa Kongreso naging bato pa. Matapos hindi nakapasok ang vendor party list ni Diwata kung saan-saan napadpad at kung ano-anong paandar ang ginawa. Sa umpisa, labis ang kanyang pagkadismaya. Ngunit kinalaunan, ang pagkatalo ay natanggap naman ni Diwata. Talo ka, Diwata. Ano naman ngayon? Talo? Talaga, hindi naman lahat panalo. May talo. Ibig sabihin, hindi para sa amin yung pagkatalo. Mayroong para sa amin. Ganun lang yun. Relax lang, chill lang. Pero ganun pa man, maraming salamat pa rin sa mga sumuporta. Ganun talaga ang laban. Hindi lahat pinapalad na panalo. Mayroon talagang natatalo, may nananalo. So to the point na hindi kami nanalo, so tanggap namin yon, di ba? Pero ganun pa man, maraming salamat. Bigo ding makapasok si Kuya Will sa Senado. Katandaan sa kampanya panay ang balik sa mga tanong niya. Ano sa tingin mo? Ikaw nga sumagot sa tanong. May banat din siya sa mga taong ayaw bumuto ng mga artista. Kung kailan ninais nilang tumulong, ayaw pa tanggapin ng masa. Kanya, hinahanap artista. Pag nanonood kayo ng sinehan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin magservisyo, ayaw nyo? Okay, yeah. That's a nonsense. I can't believe this, okay? Ay, nako. That's a nonsense, everyone. A few moments later. Kung malala ninyo, nanawagan mismo ang nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibuto ninyo straight ang mga kandidato sa line-up niya. Isa na si Pastor Apollo Kibuloy. At isa dyan si Congressman Marcoleta na ngayon ay senador na. Pero malinaw na sinusuportahan sa Iglesia ni Cristo si Marcoleta. Ngunit, ito ba'y palatandaan na di nila talaga sinusuportahan si Pastor Apollo Kibuloy? Ilan ba ang miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy sa siktang itinayo niya mismo? Ilan? Kung maalala ninyo sa isinagawang Senate inquiry, sabi niya kung ilan ang kabuoang miyembro niya.
Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, yung tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact na Kahit in estimate po. more or less po including mga partners, yung ibig sabihin ng partners yung hindi pa membro pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, 7 million daw, more or less, ang kaniyang kaanib. 7 million. Ilan ang bumoto ni Pastor Apollo Kibuloy? Ang bumoto sa kaniya ay 5.6. 5,667,438. Asan na ba yung sinabi niyang 7 million? Ibig ba sabihin, may mga kaanib ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi na bumoto sa kaniya? Ibig po ba sabihin na may mga kaanib ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi nakuha sa kanyang paandar kahit todo effort siya na nasa kulungan na siya, pero nagsagawa pa ng video para lang ipaabot ang kanyang plataforma. No? Bago balikan natin yung plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy kahit di pinaniwalaan ng karamihan. No? Bakit di pinaniwalaan? Ang layo ng agwat. No? Ang layo ng agwat ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero nag-request sila na manual counting daw. Manual counting, ika-31 yung linya ni Pastor Apollo Kibuloy, pero may request sila na kung maaari manual counting daw. Okay. So, daming mga politiko sa nakalipas na kampanya, mga kapatid, na iba't ibang paandar, ngunit hindi gumagana. Sino ba sila? Tingnan muna natin ito. At sa una nating eksena, bida ang gimmick at budots ni Luis Manzano sa pagpili ng Vice Governor ito siya, no? Sa kanyang ina. Gobernador ay dapat daw kayang gawin ito. Ang sisiguraduhin kong vice gov ko ay kayang gawin to. Yon ang paandar niya na sisiguruhin umano sa sino mang magiging vice governor na kayang gawin yung pasayaw-sayaw. Pero parang di yata gumana. Bakit? 2 moments later. Ang paandar ni Kuya Lucky dahil ang ending katunggali niya pa rin ang nagwagi. Aba, Luis, mas magaling pa ata magbudot si Dodo dahil ang sambayanan mas pinili siyang iboto. Atin namang balikan ng mga banat na binitawan ni dating Mayora Hani Lacuna. Wala na babalik! Kung inyong matatandaan, ang dating Mayora ayaw makabalik si Isko sa Maynila. Huwag kayong bumalik! Sa huli, si Yorme Isko muling nakabalik sa trono. Wala na babalik! Huwag kayong bumalik! Joins parang mafia. Real talk lang to, my man. Pero kung may bumalik, meron din yatang hindi. Dumako naman tayo sa Cebu, Gwen Garcia hindi na rin ata makakabalik pa. Ang resulta ng botohan ay hindi nadaan sa kanyang mga galawan. So ang dami naghanap dito sa excuse me vlogger ni Gwen, si Byron ba yun? Byron Garcia, na tinatawag si Attorney Ropiel na uplok. Okay. Basta, mukis mo na ko. Matatandaan ang banat ng dating gobernadora na kailan pa daw may bagong gobernador paggising niya. Kaya lang kaniya, gobernador na siya. Kaya gitawag man niya yung kaugalingon o gobernador. Natuhog ba ko nga pagbata na ko bago ng gobernador? Na yung agwat, no?
Naku madam, paano ba yan? May bago ng gobernador. Naalala ko yung vlogger na si Biron Garcia. Iwan ko ano ba yan dating gobernador Garcia. Sabi niya, pagkatapos sa eleksyon, iiyak kayo ng popcorn. Hindi ka nagigising yan. At nang manalo ang katunggaliyang si Pambay 4, ang banat niya sa dating gobernadora mas mabilis pa sa alas 4. Grabe, kilalang kilala talaga si Lalay. Yung natandaan niyo yung nag-viral na buaya sa na kinagat ang isang tao, no? Ang pangalan yun, Lalay. Super excited naman itong ating bida. Sara Diskaya noong araw ng botohan, bit-bit ang energy parang nasa concert lang. Ang hindi niya alam, sa boto siya'y matatambakan. Sama-sama tayo sa Lunes! Ay, sana all! Bet sa'yo! Talo! Pero ika nga niya okay lang daw dahil winner pa rin siya. Winner pa rin ako. Kasi sa pangangampanya ay pumayat daw siya. Kaya winner pa rin sa timbangan kahit hindi na sa bilangan. Winner pa rin ako. Bakit? Guys, pumayat ako. Isang pangarap ko na mula bata pa ako. Gusto ko mamayat. Wala kaming pakialam! Mula sa mga hindi pinalad, pumunta naman tayo sa mga nanalo. Ang Congress Miao ng Dasma, Kiko Barsagaan na laging may miao-tastic na pakulo. Pasado bilang kongresista sa lugar ng Dasma. Hanggang saan ka nga ba dadalhin? Ayan, lumusot yon sa mga pakulo pero makita natin yung iba na mga may pakulo, di talaga lumusot, no? Sino ba yun? Sandali, hanapin na. Ito. No. Sinuportahan siya sa dating senador Bong Revilla, sinuportahan siya sa Iglesia ni Cristo. Tuwang-tuwa talaga siyang ina-announce niya na sinusuportahan siya sa Iglesia ni Cristo. Pinatawag umano siya ni Ka Eduardo Manalo. Pero etong resulta ngayon. Turi ang nakamit ni Kiko. Sana all. Kung may award sa pinakamasipag sumayaw, si Bong Revilla na ata yan. Sa bawat kampanya, kudots ang kanyang daladala. Pero sa araw ng botohan, tila hindi na siya makakabudots kailanman. Napagod lang sa kakabudots itong ating bida. Sa Senado ay hindi na makakabudots pa. Yun, nagbudot si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magbudot sa tayo lahat. A few moments later. Bet sa'yo! Talo! Dahil nangyari na ang mga dapat mangyari, natalo ang mga dapat matalo, at ganon din sa mga nanalo. Maging kamulatan sana ito na kahit ano pang pakulo ang gawin ng mga kandidato kung wala sa gawa ang gusay. Sayang lang ang sayaw, kanta at mala-concert na ibinigay. Sa huli ang tunay na boto, hindi nabibili sa good vibes o kwelang gimmick, kundi sa tiwala ng taong bayan na sa... Yun. At yung todo effort ni Pastor Apollo Kibuloy, imagine, gumasto talaga sila, no? Para lang makalabas itong video niya sa kampanya. Pero sa sinabi niyang mahigit 7 milyong kaanib, nakakuha lamang siya ng 5.6 milyon na bumoto sa kanya. Kung totoong more than 7 million, ibig ba sabihin, dami ng mga membro ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi naniniwala sa kanya kahit sa todo niyang effort sa kampanya. Ito ang inilabas na video na pinapayagan sa korte noon. Dito po sa buong Pilipinas at sa ating mga OFWs sa buong sanlibutan na ngayon ay nanonood sa programang ito, kung saan ako ay pinayagan muli ng korte upang makapagbigay ng isang video message sa inyo pong lahat
kinalulungkot ko po na baka hindi ako payagan sa face-to-face debate, pero sa kabutihang palad ako'y binigyan ng pagkakataon ng korte na makapag-video message sa inyong lahat. Ang una-una ko pong advokasya. Sandali muna, may nabasa ako sa Facebook galing sa komento ni Buskin. Bakit sa politika ang inatupag mo? Una, itanong mo yan sa iglesia ni Manalo. Itanong mo yan sa kay Buloy. Bakit? Meron bang batas na ipinagbabawal ang pagtalakay kaugnay sa politika? Hindi, dahil yung ating konstitusyon mismo, ang konstitusyon natin, tandaan natin, nagsimula yan sa preamble. Ano yung preamble? We, the Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. Kung ikay Kristiyano, pagkatapos, iba ang buhay mo sa politika at sa pagiging Kristiyano, yun ang dahilan na magresulta ng corruption at magresulta ng vote buying pa. Okay, tuloy tayo. Ako magtatrabaho po. Pupunta ako sa politika. Eto, si Pastor Apollo Kibuloy nga, tumakbo sa pagkasenador. Noon, nag-endorso ng kaniyang mga kaibigang politiko. Meron bang nagbatikos kay Pastor Apollo Kibuloy? Iglesia ni Cristo nga, na pinipistahan niya ng mga politiko para makuha ang kanilang suporta. So, yung mga siktang tatag ng tao, grabe ang kanilang suporta sa mga politiko. Pero ang Simbahang Katoliko, nagtalakay lang tayo sa mga isyu bilang kaanib sa Simbahang Katoliko sa isyu na may kaugnayan sa politika dahil bahagi yan sa ating pagiging Kristiyano. Tuloy tayo. Hindi ko hanap ang pera. Hindi ko hanap ang katanyagan. Nasa akin na po lahat yun. Hindi ko na po kailangan yun. So, yun ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy sa kampanya niya na ang videong ito ay pinapayagan sa korte. Di na kailangan niya ang pera, di na kailangan niya ang katanyagan. Nasa kanya niya. Pero kung nasa kanya na ang katanyagan, ba't di nakapasok si Pastor Apollo Kibuloy? Ba't di matanyag siya sa mata ng mga Pilipino para buto na maging senador? Okay, tuloy natin. Ako'y magtatrabaho lang at tutulong para mabigyang solusyon ang ating mga kinakaharap na problema. So, yung aking pong paggobyerno ay ang tinatawag na laban sa korupsyon, yung governance and anti-corruption. Gagawin ko ang isang pagtatatag ng isang truth commission. Binubuo ito ng mga ordinaryong mamamayan upang imbestigahan ang mga kaso ng korupsyon sa loob ng ahensya ng gobyerno. Susuportahan ang pananaw na ito ng isang advokasya pa rin na may parusang kamatayan o death penalty sa mga korap na politiko na napatunayang may sala sa malawakang pagkubkub o sa pagwawaldas o pandarambong ng pera ng mga Pilipino. Yan po ay advokasya rin ng isa kong kasamaan sa PDP Laban, si Atty. Mick Rodriguez. Pareho po kami riyan. Death penalty at ibinaban niya ang ceiling ng plunder from 50 million naging 1 million na lang po. Kung ako matutupad, kahit po 1,000 lang, kailangan may death penalty na sapagkat... Yan, ang kanyang propaganda, ang kanyang kampanya. So 1,000 na corruption, mga kapatid, death penalty na. Tandaan niyo, sinabi niya na sa kulungan pa lang, meron na siyang 70 na bills umano na nagawa. Ang maliit na pagnanakaw at ang malaking pagnanakaw, pareho lang yan sa harap ng Diyos at sa harap ng batas ng tao. Pangalawa po, yung sa kalusugan. We need a healthy Philippines. Puro kailangan malusog ang mga tao. Matanda man o bata man o binata man o dalaga o babae man,
Kaya sa kalusugan, ini-endorso ko ang Mobile Health Services Program upang dalhin ang serbisyo ng kalusugan sa lahat ng ating mga mamamayan. Mga kabilang na rito ang pamamahagi ng libreng gamot. Direkta ito sa mga liblib na pamayanan gamit ang mobile clinic sapagkat hindi lahat maka-afford ng pumunta sa ospital. Ako po ay nagkaroon ng pneumonia. Dinala ako doon sa Philippine Heart Center. Nakita ko doon ang mga nakalinyang tao sa kanilang garahe, yung kanilang parking lot, no? Nagtanong-tanong ako, ang iba doon nasa 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan na doon sila. Naghihintay para mapagamot. Ang iba'y namatay na nga. Kaya nasaktan masyado ang aking puso sapagkat ito ang isa sa aking nakikitang hindi inaasikaso ng ating pamahalaan. Kaya nga ang PhilHealth, mahalaga yan. Mayroong budget pero hindi ginagamit doon sa kalusugan na dapat ito'y ipamigay na libre ang gamot sa lahat ng tao sa Pilipinas. Bilyon-bilyon po ang pera natin dyan, ngunit hindi ginagamit sa wasto. So, ayan. May nagagalit dito sa si Busken. Sabi niya, ano naman na hindi na nalo si Rebilla? Ibig sabihin, walang epekto yung suporta ng iglesia ni Manalo. Sabi ni Busken, palibhasa sa doktrina, hindi kayo magsilbi. Imagination mo lang yan. Kaya nga, ngayon, wala ng iglesia ni Manalo na ministrong haharap sa debate. Tuloy natin. Ipalalawak ko ang saklaw ng PhilHealth upang masaklaw ang mas marami panggamot, outpatient, pangangalaga, at mga programa sa pagpapagaling o yung rehabilitation para sa mga pamilyang may mabababang kita. Sapagkat, tingnan ninyo pagka nagkasakit ang isang taong dukha, kung meron man siyang ipon, lahat ng yan ay mauubos. Kung meron man siyang munting ari-arian tulad ng lupa o bahay, ipagbibili pa yan. Kaya nagiging dukha silang lalo dahil dyan sa problemang yan. Meron tayong PhilHealth. Asahan po ninyo, pag ako ay naging senador, inilukluk ako kasama ng aking mga kasamahan sa PDP laban, ipaglalaban ko ang kalusugan ng ating mga mamamayang Pilipino. Libre gamot, lahat-lahat. Ayan. Sa kulungan na lang siya mamigay ng libreng gamot. Lahat-lahat. Dahil di talaga nagsilbing paandar ni Pastor Apollo Kibuloy dito. Walang epekto sa mga tao. Pati doktor, pati hospital. Ipaglalaban ko po yan. Malaking laban ito sa Senado. Alam ko marami ang kukontra dito sapagkat hindi naman lahat tulad kong zero corruption. Kaya nga nawawala yung budget ng PhilHealth dahil kinukorap ito na dapat ilagay sa pangkalusugan. Saan nilagay? Sa tulay. Wala ka naman nakitang tulay. At yun ay mali. Itutuhin po natin yan. Kaya ang aking pong advokasya, ayusin natin ang Pilipinas. Ito ay isa ring advokasya ko, pagbabawas ng kahirapan. Poverty Alleviation Program. Magpapasa ako ng Philippine Food Security Enhancement Act na magbibigay ng kapital sa mga magsasaka para sa produksyon ng agrikultura, makapagbigay ng modernong kagamitan sa pagsasaka upang suportahan ang mabisang produksyon, pamamahagi at pag-iimbak ng pagkain. Susulong din natin yung tinatawag na Subsidized Utilities Program upang magbigay ng subsidiya ang gobyerno sa mga bayarin sa tubig at kuryente na nakatuon sa mga pamilyang may mababang kita. Ako, kasama rin ako sa advokasyang ito. Ako'y natutuwa sapagkat si Attorney Hinlo merong tinatawag na estate subsidized farming. No? So si Attorney Hinlo meron siyang tinatawag na stage farming
Ako ganun din ang advokasya ko. Dapat ang gobyerno ang siyang magbigay ng gabay sa mga ating mga farmers. Mahaba-haba po ito kung i-explain ko sa inyo lahat dito. Mamaya na, pagka tayo ay nandyan na sa Senado, kung ako'y papalarin ng dakilang ama, So, kung ako'y papalari ng dakilang ama. Ngayon, dahil talo si Pastor Apollo Kibuloy, ibig po ba sabihin, hindi siya pinagpala ng dakilang ama dahil di siya nakalusot? Sasabi ko po sa inyo, nakadetalye na po yan lahat sa aking panukala. Detalyado na po yan kung paano gagawin. Ngayon, medyo mga ano lang ito, mga introduction lang para sa inyong kaalaman. Pagkatapos, hindi lang ang pamayanan ng dapat malusog na Pilipinas, kundi may edukasyon na Pilipinas. Kasi nakita ninyo, ang edukasyon natin, napakababa. Marami ang college graduate pero hindi naman makapagtrabaho. So, magpapasa ako ng School Infrastructure Development Bill upang maglaan ng mga pondo para sa pagpapabuti ng pasilidad ng paralan, lalo na sa mga rural na lugar upang matiyak ang kalidad ng edukasyon. Magpapasa rin tayo ng Patriotic Curriculum Act na naglalayong magbigay ng libreng kalidad na edukasyon na nagtutuon sa pagpapalakas ng makapilipino at paglaban sa mga negatibong ideolohiya tulad ng mga komunista. Iyan ay aking advokasya kahit sa aking pong paralan na itinayo. Sandali lang. May hinanakit talaga dito si Busquin, oh. Sabi niya sa komento niya sa Facebook, sabi niya dito, ano naman kung ang INC ang mamuno sa bansa? Parang miyembro yata ito sa Iglesia ni Manalo talaga, no? Miyembro ka ba sa Iglesia ni Manalo, Busquin? No. So kung miyembro ka sa Iglesia ni Manalo, boy, isa ka sa nadaya, gamit lang ang pangalan sa ating Panginoon Jesucristo dahil ang katotohanan, iyo'y tatag ni Felix Manalo. Okay, tuloy natin si Kibuloy. Ito ang video na pinapayagan sa korte sa kanyang kampanya noon na sabi niya kung pagpalain daw siya ng Diyos Ama, makapasok siya sa pagiging senador. Ngayon, di siya nakapasok, ibig ba sabihin, di siya pinagpala. Tuloy natin si Pastor. Ang Jose Maria College Foundation Incorporated. Kita ninyo dyan, napakarami ko na pong advokasya para sa ating mga Pilipinong kabataan para maging lawyer, maging abogado, pipili lang sila ng kurso nila. Iyan po ay libre lahat sa akin pong pangangalaga sa JMCFI. At yan, kung ako ay may luluklok bilang isang senador, palalawakin ko yan. Paaralin natin ang napakaraming mga patriotic Filipinos na magkaroon sila ng curriculum na magiging mahal nilang Pilipinas at mailayo sila sa mga nakakasirang ideolohiya na nagtatanim ng galit o hate. Yan ay ang CPP and PNDF. Ialis natin sila dyan. Lalis natin, kasama na rin dyan ang advokasya natin sa kapayapaan para maalis din naman sila sa masamang bisyo tulad ng droga. Isa rin sa ating advokasya, yung peace and order. Magpapatuloy po yung ating laban sa droga. Magpapatuloy yung laban natin, laban sa mapanirang ideolohiya ng CPP and PNDF. Ipagpapatuloy ko po yan sapagkat yan ang advokasya ko kahit noong ako ay wala pa dito sa larangan ng politikang ito. Sa akin pong itinayong SMNI, nung ako ang chairman dyan, naglaan ako ng 3 oras bawat araw sa laban kasamang bayan upang ang ating pamayanan ay maliwanagan
sa mga deception o panlilinlang ng komunistang ideolohiyang itong napakarami ng namatay sa loob ng 50 taon. Ganon din karami ang namatay, mga 50,000 na ang patay. Wala man lang crime against humanity ang ginawa dyan. Tingnan niyo ang ating Pangulo, 8 years, 43 ang naakusa sa kanya. Crime against humanity na. Yan po ay injustice. Yung walang pagkawalang hustisya, asikasuhin po natin yan. Yung freedom of religion, baka tututukan ko po yan. Yung separation of church and state, ayusin natin yan. At ang hustisya, ibibigay natin dyan sa larangang yan. Sapagkat ang aking kongregasyon at ako ay nakatikim na po ng injustice. Meron ninyo, nilapastangan ang aming compound, nilapastangan ng bahay-sambahan. Wala naman silang matuwid na katuwiran upang pumasok at lapastanganin ang mga banal na datong tulad nito. Yan. Meron bang violation sa separation of church and state sa pagpasok ng PNP, CIDG? Ba't pinasok ang area ni Pastor Apollo Kibuloy? Nauna siyang naglabas ng pahayag na hindi siya susuko. Di ba, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy na may mga sundalo daw siya na nagbabantay at hindi siya magpapahuling buhay. Yon ang kaniyang pahayag. Natural na lang na pasukin yung area. Bakit? Dahil doon siya nagtatago. At nakumpirma naman na doon siya nagtatago dahil doon siya nahuhuli. Pero may palusot si Pastor Apollo Kibuloy. Ano po yung palusot ni Pastor Apollo Kibuloy? Doon na umano siya sa labas. Bumalik siya, pumasok siya, at sabi niya, doon umano ay nagpahuli siya. Naniwala kaya kayo sa sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy? Okay. Yon ang video. Ito ang video ni Pastor Apollo Kibuloy na pinapayagan sa korte sa pangangampanya niya. Pero, di gumana. Dahil sa sinabi niyang 7 million more than ang mga miyembro niya, ilan ang nakuha niya na boto? 5.6. Ibig sabihin, kung totoong 7 million more than 7 million ang kaanib niya, ibig ba sabihin, marami nang di naniniwala kay Pastor Apollo Kibuloy? Marami bang naniniwala na kaanib niya kaugnay sa mga kaso na kanyang kinaharap ngayon? So, dito makita natin na kahit ang INC may suporta sa ibang mga politiko'y nalaglag sa nakalipas na eleksyon. Di batayan pala, tulad ni dating board member Morpheus Agot dito sa amin, dati ko siyang production director sa station namin, may nilabas umano na liham galing kay Eranio pa noon, Eranio Manalo, na nagsabing di iboto si Morpheus Agot. Kaya habang nag-program ako sa radio station, pumasok si board member Morpheus Agot at sinabi niya, may nagpaalam sa akin na si Eranio Manalo ay naglabas ng liham sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na wag daw akong iboto. Kaya sabi niya sa radio program ko, pumasok kasi siya, ako ay nakiusap at nanawagan sa lahat ng mga Iglesia ni Cristo, wag niyo akong iboto dahil hindi kayo maniniwala na si Cristo ay Diyos
baka mamalasin lang ako ninyo. O, yun ang sinabi ni Board Member Morpheus Agot noong malapit ng eleksyon. Resulta, alam niyo, resulta, abay, naging number 1 siya. Kaya, nang number 1 na siya, sa pagka-board member, balik na naman siya sa programa. O, kita niyo, nanawagan ako sa Iglesia ni Cristo, huwag niyo akong iboto dahil hindi kayo maniniwala na si Cristo Diyos. Ano resulta? Number 1 tayo. Punto dito sa nakita ninyo, yung iba't ibang mga politiko, iba't ibang kanilang paandar, iba't ibang kanilang mga gimmick. Ngunit, yung mga paandar na yan, sa mga natalo, natudubigay, di lang sa gimmick nila, kundi yung iba meron pang mga cash sunduan dahil sa vote buying mga kahigalaan, no? At yung mga mga butante naman na tumanggap, malaking kasalanan yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong yung lingkod. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of